Mga kabombo, si Ombudsman Remulla, pinababawi muna yun pong ilang mga kaso sa Sandigan Bayan. Kaugnay po yan doon sa skandalong bumabalot naman sa pharmaceutical. Maki-update rin po tayo doon sa bagong memo na ilalabas po ngayong araw ni Ombudsman Remulla. Ito po yung pagbubukas na, tuluyang pagbubukas doon sa access para sa Statement of Assets, Liabilities and Net Worth. May dagdag na detalye dyan si Bombo Grant Hilario. Pinag-utos ng bagong talagang ombudsman na si Jesus Crispin Boying Remulla na babawiin muna ang ilang mga kasong nasa Sandigan Bayan na may kaugnayan sa isyu ng Pharmaly, kung saan ipinawi-withdraw mismo ni Ombudsman Boying Remulla ang partikular na mga kasong di pa sumasailalim sa arraignment ng korte. Ayon sa naturang opisyal, kanya itong ipinag-utos upang masuri at isailalim sa reassessment ang mga reklamong inihain ng ombudsman sa Sandigan Bayan. Layon niya raw na matiyak ang kahandaan ng mga ito sa oras na may sampa sa korte o ang tinatawag niyang ready for trial. Paliwanag din ni Ombudsman Remulla na hindi siya kampante sa mga reklamong inihain kung kaya't nais niya mismo itong silipin at alamin ang mga detalye ng kaso. Maalalang ang Senado ang siyang nanguna sa investigasyon kaugnay sa kontrobersyal na isyu ng Pharmaly. Dito tinalakay ang bilyon-bilyong pondo ng gobyerno na ginamit ng Department of Health para ipambili sa mga overpriced na medical supplies sa kasagsagan ng pandemya noong administrasyong Duterte. Kaya't dahil rito'y nais mabigyan linaw ni Ombudsman Remulla ang patungkol sa kaso sapagkat aminado din siyang di niya ito lubos natutukan noon. Kasi hindi talaga ako familiar dyan. I was in, saan sa trabaho ko nun? I was still in Congress at that time, and I was busy with other matters in the House. And Pharmaly, remember, was a Blue Ribbon Committee product of Dick Gordon, of former Senator Dick Gordon. So I will ask him. He's a good friend naman. So I will ask him for data that I can use. So I can compare it with the way the cases have been filed. Samantala, bilang bago at ikapitong ombudsman ng Republika ng Pilipinas, inihayag ni Remulla ang planong pag-i-issue ngayong araw ng panibagong Memorandum Circular. Ito niya patungkol sa pagsasa publiko o pagpapahintulot na magkaroon ng access ang publiko sa Statement of Assets, Liabilities and Net Worth o SALN ng mga opisyal ng gobyerno. Ika-14 na Oktubre, nais nitong ilabas ang memo upang matiyak ang mga panuntunan sa pag-access ng naturang dokumento. Dito niya binigyan din na layon sa mabubuong guidelines ay ang maiwasan magamit ang dokumento para gamitin kontra sa opisyal o ma-weaponize. Yes, that's what we have to prepare. Kaya nga yung guidelines niya, yung parameters niya, have to be spelled out. Tsaka yung undertaking din ng requesting party na, Tsaka, unang-una, dapat hindi mo weaponize yan. Diba? We have to respect people also. Huwag naman na, yung information, gagamitin natin sa hindi maganda. Diba? Alinsunod pa rito'y iginit ni Ombudsman Remulla na kinakailangan dumaan sa proseso ang sinumang nais maka-access sa dokumento. Kanyang sinabi na dapat isaalang-alang pa rin ang mga implikasyon dulot nito maging sa seguridad ng bansa. Basta ang natin dyan, titignan ko lang ang national security implications. We have to be careful lang. Kasi baka mamaya, pag piyesta nyo sabihin nyo, hindi, ayaw ilabas, hindi. There are things that you have to keep secret for national security purposes. May mga ganung bagay. I'm sure that you're aware of that. Pero besides that, transparent tayo sa lahat. Tiniyak ni Ombudsman Remulla na ang access ng dokumento ay pangkalahatan simula maging sa Pangulo o mismo pati sa kanya. Mula sa Office of the Ombudsman, ito si Bombo Grant Hilario and this is Bombo Radio Philippines, the #1 and most trusted source of news and information. Basta Radio Bombo! For the most trusted source of news and information, visit our website at www.bomboradio.com. Follow us on Bombo Radio mobile app, Facebook, YouTube, TikTok, and X, formerly Twitter. Like, share, and stay connected. Anytime, anywhere.